Binubuhos mo lahat ng oras mo sa channel mo. Nag-iisip ka ng ideas. Nagsusulat ka ng script. Nagre-record ka ng video. Tapos, ang haba ng oras ng pag-edit. Sa wakas, pinindot mo ng publish. At ang lakas ng kabog ng dibdib mo sa Pag-asa. Tapos, walang views. Siguro isang bagong subscriber kung swertehin. Yung growth na pinapangarap mo, hindi na nangyayari. Nakaka-frustrate, nakakapagod, at malapit ka ng sumuko. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang dahilan kung bakit siyam sa 10 creators ay nag-fail ay halos walang kinalaman sa pagkakaroon ng pinakamagandang camera, pagiging perpektong editor, o kahit pag-alam sa isang secret algorithm hack? Paano ko ang totoong dahilan ay 5 hidden mistake na halos lahat ay ginagawa kapag nagsisimula pa lang? On this video, i-breakdown natin ang 5 pagkakamaling iyan. Pero, mas importante, bibigyan kita ng isang simple at updated na sistema para malagpasan ang hirap sa YouTube. Dahil ang pinakamalaking failure sa YouTube ay hindi ang paggawa ng ilang pangit ng video. Ito ang paghinto mo bago ka pa maging successful. Samahan mo ako dahil ang mistake number 5 ang tahimik na pumapatay kahit sa pinaka-promising na channels. At ang solusyon ay isang bagay na pwede mong gawin ngayon din. Ang number 1 reason kung bakit karamihan ng YouTube channels ay nag-fail ay simple lang. Humihinto sila. Hindi ito problema sa talento. Problema ito sa persistence. Nakakagulat kung gaano karami mga bagong YouTuber ang nag-upload ng mas mababa pa sa 10 videos at pagkatapos ay iniiwan ng kanilang channel forever. 10 videos, yun lang. Mag-post sila ng 1 o 2 video. Makakita ka ng 20 views. Ma-discourage ng husto. Ito ang pinakadelikadong pace at pinalala ito ng isang malaking maling akala. Tinitingnan mo mga paborito mong creators at nakikita mo ang success nila. Pero ang nakikita mo lang ay yung highlight nila. Hindi mo nakikita yung 12-12 o kahit daan-daang video na ginawa nila na halos walang views. Ang masakit na katotohanan ay madalas kailangan ng maraming video para mahanap ng channel mo kanyang pwesto at para malaman ng YouTube kung sino ang tamang audience mo. So, ano ang solusyon? Kailangan mong baguhin ang buong goal mo. Para sa iyong mga unang 20, 30 o kahit 50 videos, itigil mo ang pagsukat ng success mo sa views at subscribers. Ang goal ay hindi maging viral. Ang goal ay masanay ka. Sabihin mo sa sarili mo, gagawa at mag-publish ako ng 50 videos kahit anong mangyari. Itigil mo ang obsess sa resulta at mag-focus ka sa mga proseso. Ang bawat video ay hindi lang lottery ticket. Isa itong lesson. Binubuo mo ang iyong skills sa storytelling, editing, at pag-package ng iyong mga idea. Kung sumuko ka pagkatapos ng 10 videos, guaranteed ang failure mo. Kung mag-commit ka sa 50, binibigyan mo sarili mo ng totoong pagkakataon. Ang pag-expect ng biglang pagsikat overnight. Nabubuhay tayo sa mundo ng instant gratification. At gusto natin ng instant YouTube results. Nakakakita tayo ng mga creators na may milyon-milyong subscribers at ina-assume natin na ganun dapat ang itsura ng growth. Mabilis at biglaan. Ang mamonetize sa YouTube ay isang malaking achievement. Ayon sa mga pag-aaral, tinatayang 20% lang ng lahat ng active YouTube channels ang nakalagpas sa 1,000 subscribers mark. Kung meron kang 1,000 subscribers, kasama ka sa maliit na porsyento ng mga creators sa platform. Ang natitirang 80% ay hindi kailanman umabot doon. At kapag 12 views lang pumasok, sobrang nakakadismaya. Tinitingnan nila itong bilang senyalis ng failure, hindi bilang normal sa simula. Dahil sa mindset na ito, nagiging desperate ka. Nagsisimula kang habulin mga trend na wala namang kinalaman sa passion mo. Baka subukan mong kopyahin ang mga malalaking creators. Pero hindi ito authentic dahil mga tao ay nagsusubscribe sa mga personalidad. Hindi lang sa format o mas malala. Masyado kang nagiging focus sa mga numero na nawawala na ang saya ng dahilan kung bakit mo sinimulan ang channel mo. Ang solusyon ay ilipat ang iyong focus mula sa short-term results patungo sa long-term value. Ang iyong unang batch ng mga video ay hindi lang para sa audience. Ito ay para sa iyo. Ito ang iyong film school. Ito ang iyong practice ground. Imbis na tingnan ang 200 views bilang isang failure, isipin mo na nagsasalita ka sa isang stage sa harap ng 200 na tao. Malaking bagay yan. Itigil mo ang pagkumpara ng chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Mag-focus ka sa paggawa ng video na 1% improvement from your previous video. Yan ang goal na kaya mong kontrolin.
at yan ang landas patungo sa sustainable growth. Kung nakakatulong sa iyo ang mga payo na ito at handa ka mag-build ng channel na tatagal, please like, subscribe, and hit the notification bell. Ang pangatlong mistake ay ang pagtrato sa YouTube na parang isang creative hobby kung saan naghihintay ka lang ng inspiration. Magkakaroon ka ng bilang energy, gagawa ka ng 3 video sa isang linggo, at pagkatapos, walang paramdam sa isang buwan. Yung sobrang pag-asa sa motivation ay isang channel killer. Paulit-ulit mong inumpisahan ang lahat at nakakapagod yan. Matagal na sinasabi, be consistent para sa algorithm. Pero sa 2026, hindi na ganun kasimple. Ang pangunahing layunin ng algorithm ngayon ay long-term viewer satisfaction. Hindi ito about sa strict schedule para lang mag-please yung algorithm. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang process na pipigil sa iyo na ma-burnout para makapag-deliver ka ng high quality at satisfying na content sa iyong mga audience ng tuloy-tuloy. Ang solusyon ay itigil ang paghihintay sa motivation at simulan ang pagbuo ng isang sistema. Ang sistema ay isang repeatable process lang na ginagawang mas madali ang pag-create ng content. Halimbawa, day 1, idea day. Mag-brainstorm at mag-outline ng 4 ng videos ideas. Day 2, filming day. I-shoot ang lahat ng 4 ng video na sunod-sunod. The rest of the week, i-edit ang mga video isa-isa. Sa pamamagitan ng pag-batch ng iyong trabaho, nananatili ka sa isang creative mode na nakakabawas ng hirap at nagbibigay ng momentum. Isipin mo ito para isang ritual. Siguro tuwing Sabado ay parang filming at tuwing Miyerkules ay para sa editing. Ang isang simple at repeatable na sistema ay palaging tatalo sa paminsan-minsang pagsisikap dahil ito ang magpapatuloy sa iyo kapag nawala na ang motivation. Ito ay parang mali, pero ito ay critical. Ang pang-apat na mistake ay ang pag-refresh ng iyong YouTube studio 20 beses sa isang araw kapag nagsisimula ka pa lang. Isa itong recipe para sa anxiety at self-doubt. Sa mga unang araw, ang iyong dataset ay masyadong maliit para magkaroon ng meaning. Ang iyong analytics ay hindi nagsasabi na pangit ang content mo. Sinasalamin lang nito ang katotohanan na bago ka pa lang. Ang pag-focus sa mababang initial views ay ma-discourage ka lang at baka malinlang ka na iwanan ang isang ideya na may malaking potensyal pala. Ang solusyon, para sa iyong unang 20 to 30 videos, huwag pansinin ang analytics. Ang tanging sukutan ng success ay dapat nakapag-upload ba ako ng video on schedule? Yun lang, imbis na mag-obsess sa view count, mag-focus sa mga panalo na kaya mong kontrolin. Nag-improve ba ang audio mo? May natutunan ka bang bagong editing trick? Naging mas komportable ka ba sa harap ng kamera? Yan ang mga tunay na tagumpay sa simula. Kapag meron ka ng library ng 30 or 40 videos, doon ka palang pwedeng sumisid sa analytics. Pero kahit doon, nagbago na ang laro. Sa 2026, hindi lang ito tungkol sa views. Dapat maghanap ka ng mga senyalis ng viewer satisfaction, mga bagay tulad ng audience retention, likes, shares, at lalo na kung anumang sinasabi ng mga tao sa comments. Sa simula, ang trabaho mo ay gumawa. Mamaya, ang trabaho mo ay makinig sa data. Ito ang silent killer. Pwede kang gumawa ng pinakamagaling na video sa buong mundo. Pero kung mahina ay yung title at thumbnail, walang sino man ang magkiklik dito. Ang isang pangit na thumbnail ay ginagawang invisible ang video mo. Ang iyong thumbnail ay isang billboard na nakikipagkompetensya para sa atensyon. Official na sinabi ng YouTube na kalahati ng lahat ng channels ay may click-through rate na nasa pagitan ng 2% at 10%. Ang pagkakaiba na sa ilalim na range na yan kumpara sa nasa itaas ay napakalaki. Ang mas mataas na CTR ang magbibigay sa iyo ng initial click. Pero, heto ang 2026 update. Kung ano ang nangyayari pagkatapos ng click, ang pinaka-importanting signal ngayon. Mas priority ng algorithm ang viewer satisfaction. Ang mas mataas na CTR na sinundan ng mabilis na pag-alis ng viewer ay nagsasabi sa YouTube na misleading ang packaging mo na pwedeng makasama sa channel mo. Ang solusyon ay ituring ang iyong title at thumbnail bilang pinaka-importanting bahagi ng packaging ng iyong video. Planuin sila bago ka pa mag-record. Heto ang isang simpleng checklist. Malinis at kapansin-pansin na image. Gumamit ng high resolution na maliwanag na litrato na kitang-kita. Magpakita ng emosyon. Ang mukha ng tao ay nagpapakita ng malinaw na emosyon na nagbibigay ng connection sa viewer. Minimal na text, gumamit ng 3 to 5 na malalakas na salita na lumilikha ng tanong sa isip ng viewer. Mobile friendly. Siguraduhin na nababasa ito kahit sa maliit na screen ng phone. Tapat na pangako. Ang thumbnail isang pangako.
Make sure na tinutubad ito ng video para masigurado ang mataas na viewer satisfaction. Huwag mong baliwalain yung thumbnail mo. Ang isang magandang thumbnail ay nakakakuha ng click at isang magandang video ay nakakakuha ng loyalty. Sa 2026, kailangan mo silang gamitin ng parehas ng tama. So yan ang 5 pagkakamali. Pagsuko ng maaga, pagkakaroon ng unrealistic expectation, pag-asa sa motivation, pag-obsess sa early analytics, at pagbaliwala sa iyong packaging. Ang hamon ko sa iyo ay ito. I-commit mo ang sarili mo na gumawa ng mga video, 30 o mas maganda, 50 videos. Huwag mo silang husgahan. Gumawa ka lang at matuto. Kung handa ka nang tanggapin ang hamon na yan at gusto mo ng isang gabay na nakakaintindi sa mga bagong patakaran ng YouTube, siguraduhin mag-subscribe ka at i-hit ang notification bell. Ang journey sa YouTube ay isang marathon, hindi isang sprint. Hindi ito tungkol sa pagkaaroon ng isang viral moment. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang library na valuable at satisfying na content. Paisa-isa. Ang dahilan kung bakit 90% ng mga channel ay nag-fail ay hindi dahil sa kakulangan ng talento. Ito ay dahil sa pagkahulog sa pare-pareho mga predictable na bitag. Pero ngayon, alam mo na kung ano ang mga iyon at meron ka ng malinaw na sistema para maiwasan ang mga ito. Mag-focus ka sa proseso, i-celebrate ang maliit na panalo at bumuo ng isang sistema na susuporta sa'yo. Pinaka-importante sa lahat, patuloy ka lang gumawa. Ang audience mo ay naghihintay na mahanap ka. Kaya, huwag kang susuko. See you sa next video.